Kaya pumalo ako ng 120,000 a month, ano nito, nung pataas ang presyo ng talong. Yung 15,000 mo, tatakbo na rito eh. So, lumaki ako na nakita ko yung buhay pagtatanim. Hindi umasinso yung mga tao. Nagtatanim ng nyog, nagtatanim ng saging, nagtatanim ng mais. Ganun pa rin. Tumanda sila, ganun ang buhay, walang pag-asinso eh. Bakit kaya? So, tingin ko sir, sistema. Ngayon, nung nakatin ako ng seminar, ng orientation nito sa dati naming tinarhan, nakita ko na may potential palang kita sa gulay, basta may sistema ka. Kailangan aralin mo, kailangan simulan mo, kailangan gawin mo talaga. Farming is a business. Dapat nasa utak mo na negosyo pinasok ko. Hindi ako ordinaryong nagsasaka lang, nagtatanim. Sir, may tanong ako kasi yun din ang nakikita ko. Kunyari, pag tubo niya, tapos medyo malaki na at malapit na mamulaklak, tama ba na kailangan mong tanggalan ng dahon sa baba? Yes sir, tawag ng pruning. Okay. Oo. Para anong purpose nun? Kasi sa pruning, sir, ito yung baka yung sinabi mo sa rantalong maliit. Kasi dalawang klase ang pruning eh. Meron tinatawag na Y pruning, merong top. Ang top pruning kasi, tatanggalin yung tatalbusan siya. So, hindi siya lalaki talaga doon. Lalapad siya, hindi siya tataas. Okay. Ito kasi, kaya din siya tumaas kasi naka-Y pruning to. Ibig sabihin, yung mga sanga sa baba nakatanggal doon sa Y, yun lang yung tumuloy. Okay. So, dalawang klase yung pruning. Y at saka Saka yung... top pruning. Mm. Kung ayaw mong tumaas ng ganito, dapat doon gagawin mong top pruning. Sa mga lugar sir na binabagyo, ginagawa nila yon. Para hindi Para hindi mahangin. masyadong mahangin. Pero dito kasi sa amin, dahil hindi naman masyadong dadadaan ng malakas sa bagyo, Yes. kaya nagway ako. Kasi sa observation ko, mas madaming bunga, mas marami talagang branches ang nakaway kumpara sa truck. Tama. Oo. Pero ang mga farmer sir, iba-iba talagang diskarte. Yung iba naman, yung nakasanayan nila, doon talaga sila. Doon ako sa diskarte mo. Sir, sa 640 na mga puno ng talong dito, no? Kumbaga, magkano puhunan? Ang puhunan sir siguro, ako kasi hindi ko na kasi nililista yung pati yung sarili kong trabaho eh. Yung araw ko, yung pagod ko. Pero kung siguro, estimated ko lang, kasi hindi ko naman talaga siya nare-record ng lahat-lahat. Siguro, yung 15,000 mo, tatakbo na rito eh. Panimula. Panimula yun. Na itong 640 na puno, Seedling, 15,000. Seedlings, meron ka ng seedlings doon, nakapagbili ka na ng abono, may pang-spray ka na. The same time, Hanggang mamunga na po yun. hanggang makakabunga na. Ang kagandahan kasi kay talong, once na namumunga na to, iikot na yung puhunan mo eh. Hindi sa katulad sa palay na lahat ng pera mo, ilalabas mo muna bago basa ka balik. Si talo, si gulay kasi, pag may puhunan ka nito na mairan mo, pag napabunga mo na yan, magbibigay na siya ng pera sa'yo sa cycle na siya. Ilang buwan kasi bago siya mamunga? 55 to 56 days, may harvest ka na nito. Mamumunga na. Oo. So parang naglabas ka ng 15,000, 2 maghintay months, ka lang sabihin ng mo 2 months, Oo, no? Sa simula na siya nun. Sa simula, tapos mag-harvest ka na. Oo, harvest. Sir, dito sa 640 na puno na nakatanim dito, may estimate ka or na-record mo na kung ilang kilo ng talong ang na-harvest mo? Sa isang harvestan? Isang harvestan kasi sir, ang peak nito, pumipitas ako ng 150, 160 kilos. 150 to 160 Pinakamarami kilos. ko 160 kilos. Yung good lang yun sir, hindi kasama yung reject. Okay, tapos magkano bentahan nun? Hindi parehas. Merong, sa ngayon kasi, yung bumaba ang talong, nag-average lang siya ng 30, 20, meron pa nga 25 ang presyo ng talong kilo. O sabihin mo ng 30 pesos per kilo. 150 kilos times 30 pesos. 4-5. First harvest. Oo. Bumaba na yun kasi nung unang tumama ito, nung naka 120,000 na ako, inabutan ito ang 80 kilos, 80 pesos. Okay. Yung ngayon na lang yan. Kasi nung unang harvest ito, nung January, isang buwan akong pumipitas na sa 80 kilos to eh. 80 pesos per kilo. Okay. Eh kung pumipitas ka ng 90, 80 kilos, 100 kilos. Kaya pumalo. Kaya pumalo ako ng 120,000 a month, nung pataas ang presyo ng talong. Nung 80 kilos. Kailan ba tumataas ang presyo ng talong, sir? May season ba yan? Ang presyo kasi ng gulay, sir, depende sa demand at saka yung pag maraming gulay, bababa siya. Pag konti, tataas siya. So, yun yun. Hindi Kaya mo, anong buwan yun, sir? Yung natamaan mo yung 120,000? December hanggang January.
Ah, okay. Bumaba ito, February kalagitnaan eh. Kasi ano na yan eh, maraming pera, Christmas season, no? Taas ang presyo na. Grabe, no? Pwede palang kumita tayo ng ganon. Actually, maraming mga kababayan natin may bakanting lote, hindi na natataniman. Yes, oo. Eh, ito, ano ba dati ito, sir, na lupa? Ano bang meron dito? lang to, damuhan lang to. Talagang walang tanim, damo lang, mataas ang damo. Pantay sa akin ang Oh. damo. Sir, ba't naisipan mong maging farmer? Ano sila actually, sabi ko nga, nagsimula ako na silip ko na may maseryosong kitaan eh. Nung nakita ko kasi na ano, ang yung pagtatanim kasi iniwanan ko na to eh, kumbaga eh. Kasi ang probinsya ko Davao de Oro ako, hindi naman ako Pampanga eh. Okay. So, lumaki ako na nakita ko yung buhay pagtatanim. Hindi umasinso yung mga tao. Nagtatanim ng nyog, nagtatanim ng saging, nagtatanim ng mais. Ganun pa rin. Tumanda sila, ganun ang buhay, walang pag-asinso eh. Bakit kaya? So, tingin ko sir, sistema. Ngayon, ang nangyari, nung nasa Maynila na kami, kaya ako nagtatrabaho, lumuwas ng Maynila. Kasi ayaw ko na magtanim. Eh, nakita ko na, tumanda na yung lulo ko, pati yung mga Kamag-anakan mo. kamag-anakan ko, nagtatanim sila bukid. Wala namang pagbabago. Ngayon, nung nakatin ako ng seminar, ng orientation nito sa dati naming tinarhan, nakita ko na may potential palang kita sa gulay, basta may sistema ka, kung paano yung bagong ano ngayon, yung bagong pamamaraan sa pagtanim, hindi yung dati noon. Noon, wala mang ganyang plastic mulch eh. Walang mga modernong mga kagamitan, pamamaraan. Kaya ngayon nakikita natin, parang, sige, inayos lang yung lupa, tinaniman ng talong. Yun yung mga sa probinsya karamihan. Kaya maliliit yung talong na nakikita ko. So ngayon, nung nakita ko na may potential income dito, nagsimula ako sa maliit, aral muna. Tanim ako ng 100 puno, 200 puno. Eh nung nakita ko na maganda palang kita dito ah. Mukhang tumatapat doon sa araw na trabaho ko ah. Sobra pa. Oh. Sabi ko dagdagan nga. Yun, dagdagan Okay. nga. Hanap na mas maluwang, yun lang. Guys, no, galing ni Sir Archie. Ito, parang nabuhay yung paniniwala mo na sa farming, sa agriculture, may pag-asa. Yes, malaki sir, malaki talaga. Basta tama yung Mm. sistema. Tama, may system. Hindi lang yung basta ka magtanim. Kasi ang mindset mo, pag ang farming magtanim ka para ka panghain sa kusina, makalibre kang ulam, hanggang doon na lang yun. Kasi yun ang mindset mo. Oh, may mindset mo na. Pero pag nagtanim ka, na ang mindset mo business, negosyo to, kikita ko dito, talagang Kikita ka. kikita ka. Kasi maglalabas ka ng puhunan, magtatrabaho ka, galingan mo, aralin mo talaga yan. Bakit kumikita yung back, ba't ako hindi? Pero kung ang mindset mo sa simula pa lang, pang kusina lang kasi ito, makalibre ako. Huwag ka mag-expect na gagandaan mo. Kasi yun na yun eh. Kasi yun lang ang ibibigay niya. Yun lang yun eh. Kasi okay ka na dun, kahit magkasira-sira, kahit di mamunga yan, payag, ganun kasi, pang kusina lang naman yan. Correct, no? Ang ganda ng kwento ni Sir Archie. Ang nakikita natin ngayon, yung sistema na binabanggit niya. Guys, tignan ninyo ha. Ito, may bago siyang ano dito, sistema sa pagpapatubig, no? Drip tip yan, sir. Drip irrigation. tip, oh, may drip irrigation Drip siya. irrigation. Kung nakikita niyo yun mga ka-video ha, may swimming pool siya doon. Libreng ligo dyan. Oo, may swimming pool siya. At sinabi niya sa atin kanina, kinonvert niya Mhm. na pagkatapos nilang maligo, magamit yung tubig. Pandilig. Sir, pakikwento mo naman sa amin, bakit naisipan mong gawin yon? So, ayan, yun kasi wala naman before yan. Dito lang kami sa drum, nagsimula lang kami dyan, ipon-ipon. Mahirap kasi ang inaabot kong dilig dyan, 2 oras yan palang magdidilig. Paano ako magtanim na mas maluwang kung dito maubos na yung oras ko sa pagdidilig? So, doon na buo na gagawa ko ng mini pool, swimming pool, tawag ko dyan, low budget pool eh. Para pag pwede kaming maligo, and then pagkatapos, yung tubig na nagamit namin, ay pwede pandilig. Noona naisip ko, tatabuin lang eh. Makakapagod pa rin. So, nanood ako, naghanap ako ng bagong diskarte, bagong teknolohiya. Nakita ko na mayroon parang drip system na pwede. So, yan. So, nag-invest ako na para mapadali ang trabaho, hindi ako mapagod, hindi mapagod yung anak ko. Lesser muna sila sa akin. Mag-invest ako yan. Bumili tayo ng drip tip. Ito na yun. Magkano inabot yan, sir? Lahat-lahat inabot ako dito ng mga 11,000. 11,000. Oh, yan, lahat-lahat yan. Puro buong area na yan. Yung kalahating hektarya, nalalagyan na ho niyan. May sobra pa ako. Talong, ano pa yung tanim mo dito? Talong, ampalaya, kamatis, lahat. Pati yung lahat-lahat ng tanim natin, mayroon na ng ganyan. So, ang kagandahan dito, no? Tipid sa tubig, tipid sa diesel, kung diesel ang gamit mo sa motor. Hindi katulad sa flooding,
Dati kasi pag nagpa-flooding ako pag tag-init, Ito. babasahin ko yung gitna patubigan, maghapon umaandar yung motor ko, magkano diesel, napakalaki. The same time, hindi ka makapasok dyan, basta-basta napakaputik, kailangan mo magbuta. Mhm. Pero nung drip system ang ginamit natin, ang motor ko under lang ng 2 hours, isang oras sa umaga, isang oras sa hapon. Mapupuno na yung ano mo. Kaya mapuno yan. The same time, walang putik sa gitna, kasi ang tubig niya, rekta sa puno. Correct. Papatak-patak siya, pero yung 2 oras niyang ipapatak, 1 litro kalahati doon ang kukuha niya. Kaya, napakaganda sa halaman. Mas na ma-maximize. Yes, napaka-maximize. Pwede mong iwanan kahit may bisita ka, nagdidilig ko sa yung pananay mo. Mm. Unlike before, hindi pwede. Kasi manong-manong nga. Tsaka ano, ubos yung oras mo. Yes, ubos talaga. Pagod ka pa. Di ba? Tapos, Mm. nung nagdidilig ka ng mano-mano, ilang oras ang Dalawa, nagagamit dito mo? pa lang, 2 oras na. Sa talong pa lang yun na, 2 oras na ubusin dyan. O ngayon na may drip irrigation ka na. Abang nagdidilig siya, nakaupo ako, nagsisilpon. Yun eh. Ganon ang wais, no? Kumbaga si Sir Archie, pinapractice niya yung sistema, is adapting the technology right now, drip irrigation. Kailangan naman hindi naman pwedeng hindi ka gumastos eh. Oh, So umpisa gagastos ka talaga. Pero sa umpisa lang yon, hanggang mababawi mo naman. For sure naman yung pinambili mo dito, baka galing sa Facebook o galing sa talong. Ay, hindi, galing na rin kay talong yan. Galing na kay talong. Kasi content creator din si Sir Archie. Ayan, yung mga followers niya. Hi. Di ba? Kaya yun ang ano. Sir, sa pag-aalaga mo ng talong, no, may mga challenges ka bang na-encounter? Meron, marami. Mhm. Unang-una dyan, nung nalubog ako sa baha. Na-experience ko before, dati yung una kong tinaniman ng talong, bago ito, nagtanim ako ng talong na almost 400 puno. Nalubog sa baha yung tagulan. Actually ngayon ito, palakasan ng loob eh. Pag once farmer ka, kailangan malakas ang loob mo, kailangan lalaban ka. Imaginein mo, itong area ko, last year, nalubog ito. Ang tubig dito, malalim, hanggang sa, kulang na lang abot sa tuhod. So yung mga bid na yan, kung makikita nyo, apaw ang tubig yan. Mm-mm. Sa loob ng 3 linggo, lahat ng talong ko namatay. So habang unti-unting Magkano ano doon? Nalugi? actually hindi naman ako nalugi doon kasi going 7 months na rin siya. Ibig sabihin kumita na rin ako doon. Napakinabangan na. Kaya lang sayang dahil ang presyo ng talong noon 120 ang kilo. Wow! Ang dami pang bunga. Sayang. Sus, kung pwede nga lang ipasip-sip ng kung anong mag-sip-sip gagawin ko eh. Kaya lang habang tumataas ang tubig, panay ang ulan. So kasi bago kami dito, hindi ko alam na wala pala basta-bastang outlet ito. Mhm. Nag-try ako na magpasip-sip, di kinaya. Anong ginawa mo nun, sir? Ang ginawa ko, umiyak na lang ako sa harap ng talungan ko. Ang sabi ng iba sa akin, taniman mo ng palay, taniman mo ng kangkong. Huwag ka nang magtanim. Ang dami nag-comment sa akin, huwag ka nang magtanim, ganyan. So, kaysa halip na panghinaan ako ng loob, sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng walang solusyon yung tubig na yan. Dapat meron. Ngayon, kung maganda ang presyo pagdating sa tag-ulan, dapat pag tag-ulan marami akong tanim. Correct. Eto ngayon, anong buwan? April. Mhm. April, May, June, tag-ulan na naman. Mhm. So, ibig sabihin, pwedeng magkakatubig na naman. Oo. Kaya lang ang ginawa ko, dahil matapang ako, malakas ang loob ko, dami kong tinanim ngayon. Nagtanim ako ng maraming ampalaya, nagtanim ako maraming sili. Sabi ng mga ibang followers ko, ibang mga kaibigan ko, alam mo naman na binabaha dyan, ba't ka nagtanim? Pag nakalusot sa tag-ulan sa bahayan, makikita nyo yung harvest ng income ko dyan. Correct. Palusot lang naman ang tawag ko ron eh. Pero siyempre, nag-isip na ako ng paraan kung paano ko ba solusyonan na bakit nagkakatubig dito. Mm-mm. So may naisip na rin ako mga idea, pero masasubukan ko pa lang yan pagdating nito tag-ulan. Itong panahon. Etong 2 buwan, 3 buwan na Eh, lang. kaso, parang sabi ng pag-asa, El Nino tayo ngayon. Mas maganda. Safe ka. Mas Ayun, maganda. no. Pero problema din yan ng mga magsasaka na walang system or walang outlet para sa Oh. patubig nila. Totoo Pag yan, El sir. Nino. Totoo yan. Actually, sa pagtatanim kasi, ang pinaka-kailangan una tubig. Mm-mm. Pag tag-ulan naman ang kalaban mo, Tubig pa rin. din. kaya nga kung ikaw yung mag-negative ka, ay wag na nga ako magtanim, magtrabaho na lang ako para kahit ulan bumagyo, pag pumasok, okay naman eh. Yes. Pero yung mga challenge na yan, hindi ka magtatagumpay, mag-success kung hindi mo lalabanan yan. Kung hindi mo gagawa ng paraan yan, ay di wala mangyayari sa'yo. Doon ka na lang. Yun na lang galing. talaga yun. Nice. So, pinapabilib ako ni Sir Archie sa mga diskarte niya, no? Alam nyo, iikutin sana natin itong kanilang taniman ng talong. Unfortunately,
Hindi na tayo makadaan. Oo, Punong-puno na. harang talaga yan. Paano pag nag-harvest ka dito, sir? Pag humarbest yan, gagapang ka sa loob, di pwedeng hindi. Gagapang ka talaga. Oo, gagapang. Kailangan mata lang nakalabas mo dyan kasi ang talong Makati. Okay. Itong mga ano na to, Makati yan. Uubuhin ka ba dyan yung mga nasa likod na yan? ito, Oh, oo. Makati siya. So ngayon, ako na lang nag-harvest yan. Mm-mm. Kasi nga, yun nga yung karakter niya, Makati. Tsaka, yung kasi mga hindi dapat tanggalin, hindi ko basta-basta tinatanggal. Kasi hindi ako nagpipitas ng sagad. So, Okay. kasi every other day, 2 days ako nag-harvest. Yung size na kailangan ng palengke, yun lang muna tinatanggal ko. Okay, katulad nito. Pwede ba nating Oh, sampulan ayan, ng mga ganito. harvest? Oh, ito mga Ito. to. May Ayan. tama bang pagpipitas din, sir? Meron. Ayan, pwede ba nating ipakita? Ah, Ito, pwede na bang i-harvest yan? Ito alanganin to, sir. Oo. Ito alanganin. Pang ano lang yan, pang pakbet. Oh, hindi, ito kasi isang araw ang pagitan, pwede na tanggalin lalaki na yan. Okay. Ito yung mga Pwede na. pwede na. O siya, paano i-harvest yan, sir? So, yung iba kasi gumagamit ng gunting, no? Mm-mm. Pero ang proper na harvest ng talong, hindi mo kailangan gamitan ng gunting. yan. Kamay lang. Kamay lang, basta hawak mo dito, ito yung calyx niya. Oo. Dadalhin mo sa taas, itutuwis mo lang yan, pag hinila mo malambot. Ah. Pero pag nakaganyan pa, pag hilain mo ng ganito, sasama yung lahat, pwedeng mabali. Okay. Pero pag dinala mo doon, Iti-twist mo. itutuwis mo. Meron ba akong malambot. ano dito? Pwedeng ma-harvest? Ayan, sir, Sample. ito. Yan yung isa. Yan, Ito, yan, ito, yan. ito. oh. Ayun guys, ha. Ika dito. Yan. Tingnan Itutuwis natin. mo sa taas, dadalhin sa taas ang hila. Dadalhin sa taas. Yan, malambot. Malambot siya. Ganun lang pala. Oo. Kasi pag ano, kumukuha pa tayo ng gunting. Ay, bali. Sir, dapat hindi ginagamitan ng gunting ang talong. So dapat Kasi once na maiwan tong kalahati niya, pwede siya magkaroon ng cause na masisira yung mother plant niya. at saka mabilis na baka Yes. sira yung Meron talong. kasing saktong paliwanag, sir, sa science. Actually, naka-comment nga sa video ko yun eh. Mm-mm. Na pag kinat mo ito at naiwan yung kalahati niya, Mm-mm. ay magkakaroon siya ng cause na pwedeng masira yung mismong tanim. Dapat talaga ganun. At saka, sir, napakabagal pag nagpitas kang gumamit ka ng gunting. Oh, gaganon-ganon ka pa. Kasi dalawang kamay yun. Imaginein mo, hawakan mo, guguntingin mo. Mm-mm. Unlike dito, kahit dalawang kamay na magsabay mo, lagay ka. Ikaw sir, sa experience mo, ilang oras ka inaabot pag nag-harvest ka? 2 oras, super pa. Ito ngayon, ganyang kalabong, ganyang kalaki, inaabot ako dyan ng mga 3 hours pitas. Kasi matataas na sila. Oo, tsaka minsan sisilip ka pa, magdaan ka pa. Oo. Ano. Paano diskarte mo? Isang Isang ganun lang? side lang muna. Kasi Ah. pag pinagsabay mo, may maiwanan eh. Oo. Isang side lang muna. Tapos pag ikot Pagbalik doon, mo. kabila na naman, isang side na naman. Ganun. Ayan, oh, madami pa, no? Ito, ang ganda ng ano, ang daming bunga ng mga talong ni Sir Archie dito. At kung i-harvest mo to, 2 to 3 hours ang aabutin mo, aabutin. ano? At ito yung dati mong ginagamit, sir. Oh, yan. Yung mga pinaglalagyan ng tubig. Mm. Ay, madami pang magaganda dito. Oh. Madami pang Oh, kasi bukas yan, sir. May mga ma-harvest mo na rin to harvest bukas. Ayan. Harvest bukas yan. Guys, oh, ito yung mga ano, ang gaganda po ng talong. Pero sir, may ano ka rin dito? Na-encounter ka rin mga piste, yung mga ano ba Nanunusok? tawag doon? Asot, fruit borer. Fruit borer? Meron, sir, meron. Meron ka ding mga ganon na experience? Meron din, sir. Di masisiro talaga yun. Mm-mm. Baka may mga silip nga tayo dito niyan. Ang linis ng ano eh. Talong ni sir eh, walang bahid ng ano eh, ng uod. Kasi pag bumibili ako ng talong sa palengke, yun ang una kong tinitignan. Yung no? butas. Yung butas. Actually, Oo, sir, si sir. kaya marami akong suki. Dahil yung mga suki ko talaga, isa sa mga komento nila yan. Malinis. Pag bumili sila sa talong sa akin, alam nila 100% walang butas. So, ang feedback sa akin sa palengke, kasi kuya, yung sayo talong mo, pwede na namin i-display agad sa... Ayusin mo yung, yung ano mo, sasabihin mo. pwedeng diretso na namin i-display yung talong mo kasi nga alam namin walang butas. Yung kasing ibang nabibili, marami talagang kasama may butas, ipipilian pa, tapos minsan hugasan pa daw. Ang katwiran ko naman, siyempre yung pera ang binayad nyo sa akin, walang butas. Dapat yung ibibigay ko sa inyo, wala din butas. Ngayon, yung may mga butas sa akin, either ibibigay ko yan sa mga nag-alaga ng baboy, mga hayop, yan, pinapakuha ko sa kanila dito, binibigay ko. O kaya pag may mga friends ako, mga followers na nagawin sa akin, pag hindi masilan, binibigay ko sa kanila. Oo. Tsaka ano din ito eh, parang yung iba, pag yung mga sira-sira, di ba, sinachap-chap na, pinapakain sa baboy. Oo, baboy na yung mga native, sir, kumakain na ito. Oo, parang, o kaya ilaga lang nila, pwede na, no? Mm. Anyway sir, ang ganda po ng kwento ninyo, no? Sir, bago po tayo magtapos, baka pwedeng makapagbigay po kayo ng mensahe sa ating mga kababayan, sa mga ka-video na gustong sumubok din ng pagtatanim ng talong.
Okay, sa lahat ng mga viewers, mga followers natin dyan, at sa mga nagnanais o nag-iisip na gustong magtanim ng gulay, pagkakataon nyo na kung meron kayong pagtataniman. Kasi hindi lahat ng tao ngayon mayroong pagkakataon na pagtataniman eh. So, anong pinaka-tips lang na may bibigay ko? Una, huwag kang matakot, sumubok. Okay. Kasi, Take risk. kung hindi mo linya, pwede mo naman mapag-aralan eh. Marami ka nang mapag-aralan ngayon, nandyan na yung nandyan na yung Facebook, nandyan na si YouTube. At saka makipagkaibigan ka lang sa social media, matuto ka eh. Kasi ako, dyan ako nagsisimula. Correct. Ngayon, pangalawa, siyempre, pag nagtatanim ka, ay wag mo kang mag-speak agad na kikita ako Correct. ng malaki. So, the more na matuto ka, magka-idea ka, doon pa lang ikaw kikita. Kung wala kang alam, normal yan, baka mag-failure ka sa una, pero huwag kang madala, normal na pamamahagi yun talaga. Kailangan matuto ka Oo, doon. kailangan matuto ka muna. Pangatlo, once na nagtanim ka ng ganito, huwag mong isipin na mahirap lang ako, magsasaka lang ako, farmer lang kasi ako. Huwag ganun. Kasi pag yun yung mindset mong ganyan, mahirap kang mag-grow. Dapat talaga tanggalin mo sa isip yan. Dapat talaga ang isip mo, business to. Farming is a business. Dapat nasa utak mo na negosyo, pinasok ko. Hindi ako ordinaryong nagsasaka lang, nagtatanim. Kasi dito iba nagkakamali eh. Kinakahiya eh. Kasi farmer lang ako. Hindi mali, hindi nila naintindihan eh. Farming is napakagandang business. Bakit mo kakahiya? Anong negosyo mo? Farmer ako. Negosyante ako, nasa farming ako. Yan. So, yun yung mga bagay na pag nasa sayo yan, taas no mong gagawin yan, unti-unti, makukuha mo to. Hindi ako naniniwala na hindi nila alam yung sinasabi na mainit ang kamay ko, hindi ako makapagtanim, hindi ako mabuhay, hindi totoo yun. Wala sa libro, wala sa science yan. Salita ng tamad yun, sir eh. Correct. Kasi ayaw lang nilang magtanim, kaya nila sinasabi yun. Pero hindi totoo na mainit ang kamay, hindi. Lahat dito, mga anak ko, pinapatulong ko magtanim. Sanabi nila iba, pag may regla ka, hindi ka pwedeng mag-alaga, pumasok sa taniman. Wala sa akin yun. Lahat dito, yung mga anak ko, asawa ko, kahit anong araw, kahit anong buwan, tumutulong sila sa akin, pumasok sila sa akin dyan. Siguro last na lang, ang pagtatanim, talagang sabi naman iba, linya-linya. Hindi rin ako naniniwala doon. Huwag mong isipin ang pagtatanim kasi hindi ko linya, hindi mo malalaman, hindi totoo yun. Sa mundo, walang may linya. Pinanganak ako, wala naman akong dalang sarol eh, wala din akong dalang punla eh. At wala akong dalang kalaykay para magtanim ako. So, kung linya-linya lang, hindi totoo yan. Kailangan, aralin mo, kailangan simulan mo, kailangan gawin mo talaga. Doon naman magsisimula ang lahat eh. Yun. Ngayon, pangahuli, mahalin mo. Yun lang naman eh. Pag binahal mo itong mga halaman, mamahalin ka rin nila. Saka bibigyan ka rin ng sapat. Yes, yun talaga. Pag binigyan mo ng pagmamahal din ang Yes, ibibigay oo. sa'yo. Alright. Pero wag kang nagmahal ng iba, na may mahal na ng iba. Alright, may pahabol pa, no? May nahugot pa si Sir. Anyway, tayo po nagpapasalamat kay Sir Archie sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon na mabisita itong kanyang taniman ng talong. At marami po tayong natutunan kahit konting sandali lang na pagbisita natin dito, talagang tumatak naman sa atin, no? Imagine, dating security guard, dating inspector, at walang idea sa pagtatanim ng talong. Pero ngayon, malaki na ang naitulong ng talong sa kanyang pamilya. Kaya naman, sa lahat po ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento na pwede kayong mag-message sa ating Facebook page or kaya naman Facebook account, Video Stories. At huwag na rin kakalimutan na mag-share at mag-like ng ating videos at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir, thank you so much and bye-bye! Mga kabidyo, kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, i-follow kami sa ating Facebook at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories.